Magandang hapon po sa ating lahat. Ayan po. Pasensya na po, mula po kasi umaga nandito kami. Okay po. Tayo po ay tumayo bago po tayo magsimula sa ating prayer meeting. Ayan. Bago po tayo mag-pray, basahin ko po muna ang Psalms chapter 145 verse 18. The Lord is near to all who call on Him, to all who call on Him in truth. Ang lahat po ng tao na malapit sa ating Panginoon ng may pagpapakumbaba at may genuine faith sa pagpe-pray po ay malapit po sa ating Diyos. Ang ibig sabihin po ng to all who call on Him in truth ay yun po yung paglapit sa Kanya ng with all honesty, sincerity, genuine faith, at hindi lang po yung umaattend po tayo para makipagkwentuhan sa merienda, kundi tayo po ay nagpapalakasan sa panalangin. Kaya tayo po ay yumuko at pumikit. Ama naming nasa langit, Panginoon, we thank you, we praise you, Panginoon, sa hapon na to. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga tao na nandito, Panginoon, para po magpalakas sa panalangin, Panginoon, ipag-pray, Panginoon, ang bawat isa, ang nangyayari sa mundo at ang sarili namin, Panginoon. And Lord, we're so blessed, Panginoon, na may family kami, na makasama sa prayer meeting, Panginoon, na may makasama sa prayer, Panginoon. And Lord, nawa sa hapon na to, na kayo po'y marangalan, kayo po'y marinig, at kayo po'y maramdaman ng bawat isa, Panginoon. And Lord, help us na makita kayo, Panginoon, na maramdaman ng presence nyo sa hapon na to, at maparating po sa amin, Panginoon, yung gusto nyo pong sabihin sa amin ngayong hapon, Panginoon. And Lord, we praise you and we thank you. In Jesus' name we pray, Amen. Okay po, ngayon po ay tinatawagan ko ang pinakamamahal kong kaibigan para pangunahan tayo sa praise and worship. Si Val po. Okay, tayo po'y magpuri sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-aawitan. And as we sing this song, sana po ay maalala natin na sa bawat panahon, sa bawat sitwasyon ng ating buhay, ay meron po tayong Diyos na malalapitan. Atin pong awitin ang Heart of Worship. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's a word that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in
you, Jesus. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart, worship you. All I have within me, I give you praise. And all that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me.
Panginoon, pinupuri ka po namin at pinasasalamatan, Panginoon, sa pagkilos niyo sa aming buhay, Lord. Nawa maging desire po ng aming puso, Panginoon. Patuloy po namin piliin na lumapit po sa inyo, Panginoon. Patuloy po kayong kumilos at patuloy po kayong gumabay sa amin, Panginoon, sa lahat po ng aming ginagawa, Panginoon. Lahat po ng ito ay nilalapit namin sa inyo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Ngayon naman po ay tayo ay dumako sa pasasalamat sa ating Panginoon sa nagdaang linggo. Alam ko po na ang bawat isa ay merong Thanksgiving ngayong hapon dahil alam po natin na si Jesus ay tinawag tayo para po tayo ay magpatotoo sa ginawa niya sa buhay natin. Ito po ay sisimulan ko. Okay po. Nagpupurito ka pa salamat po kay Lord. Unang-una po sa VBS po ng Bacood na natapos last week. Ayun po ay ginanap po ng 3 days. 3 days pong walang kuryente, 3 days pong walang electric fan. Pero I thank God po na ginamit niyo po kami ng mga volunteers na makatulong po sa ministry sa Bacood bilang teachers po and assistant teachers. At nagpapasalamat din po ako sa mga sponsors po ng pagkain doon. Talagang hindi po kami pinabayaan sa food. Di ba po? Ayun po. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa kalakasan po na binigay niya sa amin ngayong araw na first day po ng VBS dito sa church natin. Praise God po dahil meron kaming 64 kids. Makukulit at mababait pong mga bata. Ayun, nakaka-bless po na makita na may mga bata po na excited, matuto ng Word of God, maglaro, at kumain po. Ayan po. Tsaka po, I thank God po sa kalakasan po and sa joy sa puso namin na mag-serve sa Kanya sa gantong paraan. At ayun po, lastly po, I thank the Lord po sa check-up po ng mama ko kanina. Ngayon po. Umaga po, nag-teacher po ako sa VBS. Pangalawa po, naging anak po ako dahil sinamahan ko po yung mama ko magpa-check up. Ngayon po, ayan, first time ko pong mag-presider and I thank God po sa mga gantong pagkakataon. Yung check up po ng nanay ko ay wala pa pong result pero clear po yung baga niya and yung chest area niya. Kaya po sobrang thankful po kami kay Lord. Tsaka ay umiyak siya. Hindi po. Tsaka po sa pag-provide niya po sa amin ng mga kailangan namin financially and yun nga po, pag-iingat sa health namin sa araw-araw. Praise the Lord po. Kapag po gusto niyo magsalita po yung mic. Pakikalabit po yung katabi natin na maging testimony po tayo sa bawat isa kung gano'n naging mabuti si Jesus sa buhay po natin. Magandang gabi po hapon po sa ating lahat. Ako po nagpapasalamat sa Panginoon sa buhay ko po. Kasi po, yung aking kapitbahay namin, pabata namamatay. Yung kapitbahay namin isang November, 40 lang namatay. Ngayon po yung aming kapitbahay din namin, 41 lang po. Arkitekto po siya. Pero kapatid ni pastor, ni Julian Estrada. Yung namatay. Kumbaga, hindi, kasi biglaan na. Kasi kumbaga, masigla pa siya. Tapos yung nakaraan linggo, kumbaga, kasi pag dumadating yun, kahit nag-aabang ka, kahit di ka nag-aabang, nakita ka niya, lalapit siya, magmamano. Tatanong siya, kumusta ka ba, Ate Meli? Kumusta ba si Bong? Kumusta kami lahat? Kumbaga, sabi ko, naku, wala na magmamano sa akin pagka nakita kami. Kumbaga, pero ang sabi raw niyo, bago mamatay, life is short lang. Kaya, kumbaga, ang buhay natin maikli lang at walang nakakaalam kung hanggang kailan tayo mabubuhay. Kaya,
Ako, hanggang ang kaya ko ang papasalamat dito, kahit magsawa kayo sa mukha ko, wala kayong magagawa. Gusto ko magpasalamat eh. Kasi pagka nagpapasalamat ako, kumbaga, na ano yung puso ko, yung nagiging, yung nagiginhawahan, kumbaga. Kasi nagpapasalamat ko sa kanya yung buhay ko, buhay namin, yung kalakasan ko, na salamat ka Lord na ano aking na-stroke, sa pangatlong stroke ko, hindi buhay ang kinuha sa akin. Kahit na napilay ako, paa lang, kumbaga paglakad lang. Pero yung buhay ko, hindi ko naranasan ko pa ngayon ng makapunta-punta kahit dyan. At makakaten pa ako ng 18th birthday na apo ko. Nung unang apo ko. Kumbaga, maraming salamat sa Panginoon sa kanyang paggabay sa akin, sa amin, sa mga anak ko. Sana, at itataas ko rin sa Panginoon yung dalawang anak ni Abby na sana maaga makakilala kay Lord. Kasi yung anak yung bunso ko, Christian na sila na, kaya lang nasa CCF ang kanilang nasa Saudi sila pero active sila sa CCF. Yung aking pangalan naman, itataas ko din kay Lord na, naman siya, kumbaga, talagang Katoliko siya. Kumbaga, linggo-linggo nagsisimba siya. Sinabi ko sa kanya, minsan mag-attend ka naman sa amin para makita mo kung paano kami Kasi sa totoo lang, mahirap mag-akay. Kumbaga, bahala si Lord kung paano ang gagawin niyang paraan para ma-akay ko siya. Kasi sinasabi rin ni Abby, ate, minsan pumunta ka. Samahan mo kami. Minsan lang naman yun eh. Hindi ka namin, kumbaga, makita mo lang kung paano kami sumamba kay Lord. Yung pagkakaiba ng Katoliko at saka ng Kristiyano. Sabi niya, sige, minsan susubukan ko. Kasi busy rin siya, kasi mula Lunes hanggang Biyernes, lumuluwas siya. Kaya hindi ko rin masabi na, hindi ko siya na talagang pupunta siya rito. Pero si Lord na bahala, talagang para siya rito, kakalapitin niya ito. Salamat sa Panginoon sa lahat po ng mga blessings na pinagkakaloob niya sa amin. Sa Diyos po ang papuri. Good evening po sa bawat isa. Ako po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon unang-una sa natapos na trial class dito sa Balka. At nasuntok pa nga ako. Nasuntok pa po ako ng estudyante ko pero okay lang naman po. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa 2 weeks na trial class. And nagpapasalamat din po ako sa Panginoon kasi nakasungkit po ako ng isang medal sa BSU. Ayun, nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi hindi ko po talaga ina-expect na makakakuha pa ako ng ganong medal. And maganda po kasi certificate nila. Parang, personalized talaga siya for BSU student. So, nagpapasalamat po ako sa mga ganong pagkakataon at nasama ko din po si nanay sa recognition. At nagpapasalamat din po ako sa Panginoon sa natapos na first day pa lang. First day pa lang ng VBS kanina. At ayun po, naging masaya, naging matagumpay po yung first day po namin. At praying po na maging maayos din sa mga susunod na araw po. Kaya sa Diyos po ang papurit pasalamat. Si Romar daw po magpapasalamat. Hello. Yun po. Good evening po sa inyong lahat. Yun. Gusto ko lang pong magpasalamat kasi nakatayo po ako rito ngayon.
Kasi first time ko pong magpasalamat sa prayer meeting po. Then, gusto ko lang po ipagpasalamat yung another year ko po na dumaan kasi nung nag-birthday po ako. So, hindi man po ako nakaka-attend gano and hindi man po nawawala yung spiritual po na ano yun po, si Lord sa puso ko, yun. Yun po. Then, yun po, kasi kahit nag-birthday po ako na may trabaho po ay hindi naman po ako pinabayaan ni Lord. Sobrang blessed po kasi doon ko po sinelebrate yung birthday ko for the first time po. Yun. Whew. Thank you po. Hello po, magandang gabi po. Magandang gabi din po sa ating Panginoon. Gusto ko po magpuri sa Diyos, magpapasalamat. Una po sa protection, sa aking pagbabiyahe, sa aming pamilya. Parang ang dami, no? Kasama na po ako doon. Gusto ko pong ibalik yung papurit pasasalamat sa Panginoon. Ito po kasi yung BBS po na to. Isang kagalakan po yung aking naramdaman kasi nga marami pong mga magulang na nagtiwala na ipagkatiwala yung mga anak nila sa amin. Nakita ko po doon yung pagkilos ng Diyos. Kasi hindi naman po namin kaya ni Sister Mel kung kami lang po. Pero yung kapangyarihan po ng Lord dahil po sa nais po namin na ganito yung mangyayari, masama po namin yung mga bata. Kasi ang isip namin, ang aming iniisip marami pong matututunan ng bata talaga sa BBS na ginagawa dito. Tapos si Sister Mel, dahil po naka-group po siya doon sa GC sa public dito elementary. Nag-chat po siya. Tapos mayroon pong nag-reply ng mga magulang. Magamat nagkaroon po ng aberya dahil po yung ating kuryente sumabay po, nag-burn out alas 4 na raw po. Nagkaroon, kaya ang iba po hindi na sila nakasama dahil po yan. Pero ganun pa man po, nakita ko po yung desire po ng mga puso nila na gusto po nila ipagkatiwala din po yung kanilang mga anak. Kaya salamat po sa Panginoon at siyempre ayaw ko pong maging malungkot. Dahil po ron meron po akong naisip na isang awit. Kung hindi nyo po ito narinig pa, kung ngayon nyo lang po narinig, maski po hindi maganda boses ko, ang mensahe na lang po. Sabi po ron sa awit na yon, dapat po talaga ganito po yung mind natin pag tayo po talaga tunay ng mga Kristiyano, talagang nga makita yung galak, yung bunga. Sabi po ron sa awit, sabayan nyo lang po ako, kung kaya nyo pong sabayan. Sabi niya, tulad ng aghila tayo ay lilipad, hindi mapapagod ating mga pakpak, tayo'y magdadala ng buhay at sigla sa mga anak ng Diyos na nanghihina. Halika na, humayo na, ipahayag ang tagumpay niya. Ang ganda na lang po. Baka ubuhin na naman po ako. Kaya makita po doon, at talaga po ang mga Kristiyano dapat ay hindi na po silang nananatiling sisiw. Tayo po yung mga aghil na. Kaya dapat po tayo, sama-sama po tayo, ipahayag yung tagumpay ng Diyos. Salamat po sa Panginoon. Magandang gabi po sa bawat isa. Ako din po nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoon sa patuloy na provision, protection, sa lahat po ng nangyayari sa buhay ko at sa buhay po ng aking family. Ngayon, pinagpapasalamat ko po sa Panginoon is
yung yearly ko din naman pinagpapasalamat or every time na meron nito, which is yung VBS. Ngayon lang po nakakatuwa kasi nung nag-meeting kami last time, nagkagulatan pa kami. Lahat po pala kaming magkakapatid, may t-shirt. So lahat kami volunteers dito sa VBS this year. Pinagpapasalamat ko kay Lord kasi dito kami nagsimula eh. Ito yung start talaga ng aming journey dito. Hindi lang sa church, pero dun sa journey namin or yung walk namin sa Panginoon. Salamat kay Lord kasi yung dating mga lumulusot lang dun sa divider. Kasi dito lang yung una namin na VBS eh, hindi pa dun sa school eh. Dahil nandito na si Ate Sher, kwento ko na lang yung mga konting si Junjun kasi, siya talaga yung parang first time niya din na mag-volunteer ngayong year eh. Dati kasi pasok pa yata siya dun sa age na maging estudyante. So, dati po yan, si Junjun, gumugulong po yan mula dito, lilipat yan sa lahat ng klase hanggang makarating din siya dun sa klase ni Ate Sher. Tititigan lang naman siya ni Ate Sher. Ewan ko lang kung ngayon na siya tumititig na dun sa mga estudyante. Pero yun, joy po ng aming puso na mula yun, dun sa akin bilang ate, sunod-sunod po kami. Nasimulan talaga kami sa VBS, tas Sunday school, hanggang ngayon po na Sunday service na. So alam ko din naman po, joy ng puso ng aming mga magulang na magkakasama kami dito. Kasi mula VBS din po, doon din nagsimula yung Bible study doon sa aming mga magulang. Kaya yun yung pinagpapasalamat namin. Kasi totoo po na kahit doon sa mga bata, kumikilos ang Panginoon in small ways na hindi natin nakikita or hindi pa natin nakikita. Pero darating din yung time na magbubunga yung mga ganong pagkakataon. So, salamat kay Lord sa ganitong pagkakataon na dati attendees lang kami, ngayon flight attendant na kami. Ay, volunteers na po. Dati gasoline attendant lang yung gusto ko, ngayon flight attendant, tinupad ng BAC pangarap ko. Anyway, so salamat po sa Panginoon sa pagkakataon na makapaglingkod sa Kanya sa ganitong situation. Sa Lord po ang papuri. Okay po. Since marami na po ang nag-testimony, at alam po natin ang ating mga katabi ay meron pa at marami pang pinagpapasalamat kay Lord, pero isave na lang po natin yan sa susunod na prayer meeting. Ngayon naman po ay tinatawagan ko si Brother Rainier Ledesma para po sa Thanksgiving prayer. Inaanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo at tayo po ay manalangin. Let's pray po. Aming Diyos amang nasa langit, maraming salamat po sa patuloy na biyaya na pinagkakaloob niyo po sa bawat isa. Salamat po sa mga blessing na hindi po namin ina-expect pero inyo po itong pinagkakaloob sa amin. Salamat po sa buhay ng bawat isa na nandito ngayon na patuloy na nagpapagamit po sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po dahil kayo po ang aming Panginoon na nagbibigay ng lahat ng aming pangangailangan, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you po, Brother Aga, or Rainier Ledesma. Di ba? Ayan. Tingnan niyo po yung mga katabi niyo, yung paligid niyo po. Sobrang nakaka-bless po kay Lord na makita po na para tayong Sunday service ngayon. Kaya po, buksan po natin ang ating mga puso at isipan para po matuto ng salita ng Panginoon na dadalhin po sa atin ni Pastor Daniel Ong. Magandang gabi po sa ating lahat. So tayo po ay magpapatuloy pa rin po sa ating series na stewardship. At sa mga
nakaraang prayer meeting po at Sunday services, marami na tayong natutunan kung ano ba yung isang mabuting katiwala ng Diyos. Marami po tayong natutunan tungkol sa pagiging mabuting katiwala. Pero ngayon po, meron po akong gustong i-share sa inyo patungkol po sa isang aspeto. Ito po yung na tayo po ay pinagkatiwalaan ng Panginoon ng isang misyon. At ito po yung pagbabahagi ng gospel. Na bilang mga tagasunod po ni Kristo, tayo po ay tinawag upang ipalaganap ang mabuting balita. Lahat po tayo kinumisyon, lahat tayo inutusan. Sabi po sa Matthew 28:19-20, "Go and make disciples of all nations." Ano kasunod? "Baptizing them in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, teaching them to obey everything I have commanded you. And behold, I will be with you until the end of age." So hindi lang po ito isang utos para sa mga pastor o kaya sa mga missionary. Tinawag naman pa sila ng Panginoon, di sila na. Hindi po. Tayo po bilang simbahan ay inutusan ng Panginoon na ipalaganap ang mabuting balita. Lahat ng mga followers ni Kristo ay inaasahan na tayo po ay magbabahagi ng mabuting salita. At habang nagpe-pray po ako kung ano yung isi-share ko ngayong gabi, nakakatuwa pong isipin kasi parang paulit-ulit po na nag-align ng mga stars, hindi po. Paulit-ulit na nakikita ko. Una po, sa VBS po, ang pinag-uusapan po nila ay ang life ni Paul. Tsaka yung kanyang journey sa pagmimisyon. Sa school din po namin, ito po yung parang graduation recital ng mga music students, ang buhay ni Paul. So ngayong gabi po, gusto ko pong i-share sa inyo ang powerful na testimony sa buhay ni Paul. Dahil kung meron pong isang tao na isipin po natin, parang malabong gamitin ng Panginoon si Paul. Na kung alam po natin history ni Paul, ano mga pinagagawa niya bago siya tawagin ng Panginoon, may isip po natin na parang malabo atang gamitin ito ng Panginoon. Pero ang Panginoon po ay grabe kung gumawa ng story. Grabe siya magpaikot ng kwento. Lahat ng mga bagay ay nagagawa niya na nagagamit niya para sa kanyang glory. So sa buhay po mismo ni Paul, ginamit siya upang mas mapalaganap pa o mas mabilis na mapalaganap ang gospel sa buong mundo. At ngayon po, isa po si Paul sa reason kung bakit tayo po ay mga Christians ngayon. Ngayong gabi, meron po akong i-share sa inyo na 3 bagay na matutunan po natin sa kwento ni Paul. Gusto ko pong buksan ng ating Bibles sa Acts 9. Buksan po natin to sa Acts 9, chapter 1, verses 22. Babasahin ko po sa inyo sa Pinoy version. Acts 9, verse 1 to 22. Yan. Patuloy ang mga banta ni Saul na papatayin niya ang mga disciples ng Panginoon. Pumunta siya sa high priest at nag-request siya ng mga sulat para sa mga leaders ng mga sinagog sa Damascus. Gusto niyang ipaaresto at dalhin sa Jerusalem ang sinumang makita niyang lalaki o babae na kabilang sa daan ng Panginoon. At habang papalapit siya sa city ng Damascus, biglang nagliwanag ang paligid niya dahil sa ilaw na galing sa langit. Nahulog siya sa lupa at may narinig siyang boses na nagsasabi sa kanya, "Saul, Saul, bakit mo ako pinahihirapan?" "Sino po kayo, Lord?" sabi ni Saul. "Ako, si Jesus na pinapahirapan mo," sagot nito. "Tumayo ka at pumunta ka sa city. Sasabihin sa iyo doon kung ano ang dapat mong gawin." Napahinto at di makapagsalita ang mga kasama ni Saul. Narinig nila
ang boses pero wala silang nakitang tao. Tumayo si Saul at pagdilat niya, wala siyang makita. Kaya inakay siya ng mga kasama niya papuntang Damascus. Hindi siya nakita sa loob ng 3 araw at hindi rin siya kumain o uminom ng kahit ano. May isang disciple sa Damascus na si Ananias pala. Sinabi sa kanya ng Panginoon sa isang vision, Ananias. Sumagot si Ananias, Panginoon, ano po iyon? Sinabi ng Panginoon sa kanya, tumayo ka at pumunta sa kalye na tinawag na Straight. Hanapin mo ang bahay ni Judas at ipagtanong mo doon yung lalaking taga-Tarsus na Saul, ang pangalan. Nagpe-pray siya ngayon. At nakita niya sa vision na darating ka at ipapatong mo ang mga kamay mo sa kanya para makita siya ulit. Sumagot si Ananias, Panginoon, maraming tao ang nagsasabi sa akin tungkol sa lalaking yon, kung gaano kasama ang mga ginawa niya sa mga disciples mo sa Jerusalem. Pumunta siya dito sa Damascus na may authority galing sa mga chief priest para arestuhin lahat ng sumasamba sa iyo. Pero sinabi ng Panginoon sa kanya, pumunta ka kasi siya ang pinili ko para mag-serve sa akin. Ipapakilala niya ang pangalan ko sa mga Gentiles, sa mga hari at sa mga tao sa Israel. Ako mismo magpapakita sa kanya kung paano siya maghihirap para sa akin. So, pumunta si Ananias sa bahay kung saan nag-stay si Saul. Ipinatong ni Ananias ang mga kamay niya kay Saul at sinabi, Kapatid na Saul, ang Panginoong Jesus na nagpakita sa iyo nung papunta ka rito, siya ang nagpadala sa akin para makita ka ulit at mapuno ka ng Holy Spirit. Biglang may nalaglag na parang makaliskis galing sa mga mata ni Saul at nakita siya ulit. Tumayo siya at binaptize. Pagkatapos niyang kumain, bumalik ang lakas niya. Nagstay siya ng ilang araw kasama ang mga disciples sa Damascus. Pumunta agad si Saul sa mga synagogue para i-preach na si Jesus ang Son of God. Bumilib lahat ng nakarinig sa kanya. Sabi nila, di ba siya yung lalaki na nasa Jerusalem na pumapatay sa mga taong sumasamba kay Jesus? At di ba pumunta ito para arestuhin ang mga taong yon at dalhin sila sa chief priest? Last verse. Pero lalong naging mas makapangyarihan ang preaching ni Saul. Sobrang kapani-paniwala ang mga ebidensya niya na si Jesus Christ, kaya hindi makasagot sa kanya ang mga Jews na nakatira sa Damascus. May God bless the reading of His Word. So bago po tayo pumunta sa story ni Saul, bago po siya maging Paul, siya po ay nakilala muna bilang Saul na taga-Tarsus. At si Saul po ay hindi lang siya ordinaryong tao na basher lang ni Jesus Christ. Si Saul po ay lumaki sa isang religious na family na strictly pinapractice yung Judaism. Isa rin siyang Roman citizen. Kaya yung pangalan niyo pong Paul ay ginagamit niya. So parang dalawa po yun. Parang John Daniel. Isa kilala kang John, isa Daniel, minsan Deng. Pero si Paul po, yung pangalan niyang Saul ay kilala dun sa family niya. Tapos yung pagiging Paul naman ay ginamit niya para mas mabilis o mas effective yung pag-share niya sa mga Gentiles. Kasi may parang under yun ng Roman citizen na may powerful siya na mag-share kung gamit niya yung Paul. So si Saul or si Paul, siya din po ay nag-aral ng Hebrew Scriptures. Ibig sabihin, siya po ay isang Pharisee. At nag-aral po siya kay Gamaliel. Nahirapan po kong basahin eh. So yung Gamaliel po yun ay isa sa mga pinakarespetadong teacher nung panahon na yun. So hindi lang siya basta nag-aral, meron pa siyang magaling na teacher. Dati po kapag ina-associate yung student sa teacher, kung gaano kagaling yung teacher,
ganoon din po kagalit yung student. Ibig sabihin, hindi lang po siya basta-bastang tao or student. So sa madaling salita po, sobrang knowledgeable ni Saul sa word ni God. Pero kahit ganon, kahit na sobrang marami siyang alam patungkol sa Panginoon, hindi niya kilala si Jesus. Isang punto po na nakita ko po sa life ni Paul, na posible palang marami kang alam tungkol sa Panginoon o sa Diyos, pero hindi mo kilala kung sino siya. Kasi po sa isip ni Paul, dahil marami siyang natutunan patungkol kay God, at yung ginagawa ni Jesus sa isang kalapastanganan sa pangalan ng Diyos nila. Kasi yung king na in-expect nila ay mayaman, powerful, na kayang i-overpower yung Roman Empire. Pero ang dumating ay anak ng karpintero. Tapos namatay pa siya sa krus. Sabi po sa Deuteronomy 21:23, kung di po ako nagkakamali, na parang isang sumpa na ipako yung anak ng Diyos. So hindi siya naniniwala na si Jesus yung anak ng Diyos. Kaya sa kanya, isang mission niya na parang pabagsakin lahat ng followers ni Jesus Christ. Sa isip ni Paul, na tama yung ginagawa niya na pag-uusig sa mga Christians. Akala niya naglilingkod siya sa Diyos. Pero ang totoo, nagiging kalaban na siya ng Diyos. Sa Acts 9 verse 4 po, sabi ni Jesus, Saul, Saul, or Saul, Saul, why are you persecuting me? Alam niyo po, habang binabasa ko po ito, napaisip po ako, na possible pala na marami tayong alam tungkol sa Diyos, pero malayo ang puso natin sa Diyos. Possible na active tayo sa church, pero malayo tayo sa Diyos. Possible na lagi tayong present, kung nag-check lang tayo ng attendance dito sa church, malayo yung puso natin sa Panginoon. Maaring marami tayong alam na memory verses, katulad po ng Great Commission na nirecite ko po, maaring marami tayong alam na ganong verses, pero malayo tayo sa kalooban ng Panginoon or sa puso ng Diyos. Maaring matagal na tayong Christian, pero wala talaga tayong tunay na relasyon sa Diyos. At minsan po, ito po yung danger kapag nasanay na tayo dito sa church, yung sa church life, sanay na tayo mag-worship, minsan naiingayan pa tayo sa katabi natin kapag nag-worship sila. Pero ang tanong, bakit yun ang pinapansin mo habang nag-worship? Kasi sanay ka na mag-worship. Sanay ka na sa mga sermons na ganito, kapag may naririnig kayo ng theological na teachings, tatango-tango tayo. O tama, naisip ko nga yung kapatid ko may ganun pa. Nasanay na tayo doon sa mga Bible verses. Kina-quote pa natin minsan, nagpaparinig pa tayo sa social media. Pero tanungin po natin yung mga sarili natin, kilala ko ba talaga ang Panginoon? Despite sa mga alam mo patungkol sa Diyos, kilala mo ba talaga siya? Or familiar ka lang sa taong iyon? Na parang kilala mo lang yung tungkol kay Jesus, pero wala ka talagang personal na relationship sa Kanya. Kasi yun po ay magkaiba lang. Kasi ang nangyayari po, iniisip natin na kapag tayo naging religious, lumalapit yung puso natin sa Panginoon. Yung mga practices lang po, katulad ng pagpunta sa prayer meeting. Kung hindi nyo po kilala ang Panginoon, pupunta lang kayo dito kasi baka i-visit kayo ng mga pastor natin, isipin mo, hindi ka nagsisimba. Pagiging religious po yun. Hindi sapat na meron kang knowledge about kay God. Kasi ang gusto ng Diyos, magkaroon tayo ng relationship sa Kanya. Personal na relationship sa Kanya sa pamamagitan ng pagpe-pray, pagbabasa ng Bible. At totoong relationship kay Jesus ay nakikita sa transformed life at sa obedience kay Jesus. Ang totoong relationship kay Jesus po ay makikita sa transformed life, nagbagong buhay, at sa pagsunod sa mga nais ni Jesus sa atin. Balik po tayo kay Saul. Habang papunta po si Saul sa Damascus para hulihin yung mga Christians, may biglang liwanag na galing sa langit. Nakita po natin doon, natumba siya. At doon niya narinig ang boses ni Jesus. Pagkatapos noon, ano po nangyari kay Saul?
siya'y nabulag. Opo. Pagkatapos ng 3 araw, hindi siya kumain. Ang ginawa niya lang po doon ay nag-pray. Sabi po doon, para nag-fasting pa ba? So imagine niyo po, yung Saul na very confident, yung Saul na powerful, yung Saul na tumutulig sa Panginoong Jesus. Ngayon, wala na siyang power. Wala siyang lakas, wala siyang kapangyarihan ngayon na magpatuloy. Ngayon, parang nasa state siya na kung saan humihingi lang siya or umaasa siya sa tulong ng Diyos. At habang bulag si Saul, doon siya nagsimulang manalangin at magpakumbaba. Pagkatapos nun, isinugo ng Diyos si Ananias para ipanalangin siya. At pagkatapos ipag-pray, nakita po natin o nabasa po natin na merong mga parang kaliskis na natanggal mula or nahulog mula sa mga mata ni Ananias. At doon po siya nagsimulang nakita. Ito po ay hindi lang basta-basta nakita doon sa physical na nakita or na-open yung eyes ni Saul. Ito rin po ay pagkakataon na pati yung spiritual eyes niya, namulat siya kung sino ba talaga si Jesus. At mula noon, nagkaroon ng pagbabago ang buhay ni Saul. Ito po yung pangalawang point na napansin ko po sa story ni Paul. Na walang taong hindi kayang baguhin ng Diyos. Kahit sino pa po yan. Kung ano man po yung ugali niya dati, kung sa tingin man po natin, hopeless na yung taong yan. Pero sa Panginoon po, hindi po. At ito po yung kapangyarihan ng gospel sa atin. Na hindi lang tayo pinatawad ng Diyos, hindi po nagtapos doon. After ng Diyos na tayo ay na patawarin, binabago niya po tayo. Yun po yung process ng transformation. Binabago niya yung puso natin, kung paano tayo mag-isip, yung mga priorities natin, naka-align. Binabago ng Panginoon yung direction ng buhay natin. Na ang dating taga-usig ng church ay naging preacher na ng gospel. At ito po ay isang magandang reminder sa atin na walang hopeless kay God. Pero minsan, may mga tao tayong nasa isip o meron tayong naalala. Meron tayong mga individuals na nakikita na hindi na magbabago yung taong yan. Bago po pumunta sa Bible school, meron pong isang case na kung saan yung Pope po that time ay nagpardon ng isang priest na namolestya ng bata. So yung time po na yon, inisip ko, bakit parang ganun kadali i-pardon ng Pope yung priest na yon. Tapos ni-remind lang po ko nung mentor ko, na sabi niya, parang ganun din tayo eh. Lahat naman tayo nagkasala. Lahat naman tayo ay naging kalaban ng Panginoon. Lahat naman tayo napalayo sa Panginoon. Pero tayo naligtas dahil sa grace ng Panginoon. Sa tingin mo, karapat-dapat ba yung priest na yon sa grace ng Panginoon? At doon po ako, na-open yung eyes ko. Na oo nga, no? Kahit para sa atin, sa standard ng tao, parang hopeless na yung taong yon, pero sa standard ng Panginoon, hindi po. Siya rin po ay subject ng grace at ng transformation ng Panginoon. Tignan po natin si Paul. Ginamit ng Diyos yung dating buhay niya bilang testimony ng grace ng Panginoon. At minsan yung past po natin nakakahiya, yung past natin na pangit, yun po yung ginagamit ng Diyos para makatulong at para abutin yung mga taong same ng condition sa atin. Minsan po may mga taong narinig po ako na parang ayaw niya mag-testimony sa harap kasi hindi naman ganun ka-powerful yung testimony niya. Na hindi naman ganun ka parang bongga. Ano ba tamang term doon? Amazing. Ano ba yung mga lingwahe ko? Pero hindi po ibig sabihin na meron kang pangit na testimony, enough na yon. Hindi po. Yung nakakahiya at pangit nating nakaraan, plus yung grace ng Panginoon, plus yung transformed life. Kasi kung meron po tayong pangit ng testimony, at nandiyan yung grace ng Panginoon, pero hindi tayo nagbabago, walang kwenta po yung ating testimony. So, nakakahiyang nakaraan or pangit na nakaraan, grace ng Panginoon, transformed life na binago tayo ng Panginoon equals powerful testimony.
na siyang magagamit natin para umakay ng ibang tao. Na kahit nasa ang field man tayo, hindi mo kailangan magkaroon ng gift ng pag-evangelize para mag-share ng gospel. Kasi kung nasan ka man, gamit mo yung grace ng Panginoon, sa pamagitan ng grace ng Panginoon at yung buhay mo na binago ng Panginoon ay enough na para makakilala siya. Pagkatapos mabago si Saul, hindi siya nanahimik. Hindi lang siya nagpapetiks-petiks. Uy, ligtas na ako. Good job. Acts 9:20 po, sabi doon, immediately he proclaimed Jesus. Immediately. Agad. Hindi siya naghintay na maging perfect muna siya. O kailangan siguro magkaroon muna ako ng Bible study or life group members or mabaptize muna ako. So hindi siya naghintay na maging pastor siya. Hindi siya naghihintay na sabihin ng ibang tao na, ready ka na, pwede ka na mag-share ng gospel. Agad niyang ipinahayag si Jesus. Bakit? Dahil kung totoong nakilala mo si Kristo, magkakaroon ka ng desire para i-share siya sa iba. At yun po yung pangatlo ko. Ang totoong taong binago ng Diyos ay hindi kayang manahimik tungkol kay Jesus. Kung naniniwala ka na sobrang bigat at sobrang powerful ng ginawa ng Diyos sa life mo, na hindi mo ito ma-contain, na i-share mo siya sa mga kapatid mo, sa mga tao na nakikita mo din na same kayo ng case. Mga kapatid, minsan po, nababawasan na yung excitement natin sa gospel. Dahil sobrang sarili na tayo, parang naririnig. Kapag nag-message kami, laging may gospel, mabuting balita, parang cliche na. Minsan nababawasan po yung excitement natin sa gospel. Imbes na magkaroon tayo ng joy sa evangelism, nagiging burden sa ating evangelism. Na-try nyo na po ba? In-invite ko po tayong lahat na matry lang po kahit isang beses. After service po, stay tayo dito. Kami po 2:30 kami umalis, yung iba po ay 3:30. Try po natin maghintay lang po dito at mag-volunteer sa mga outreaches natin. Makikita nyo po na sa weather ngayon, sobrang mahirap at nakakatamad po na mag-share ng gospel kasi sobrang init. Maghihintay ka ng ilang oras para i-share doon. Pagdating mo pa doon, makukulit pa yung sisharean mo. Minsan konti lang sila. Minsan dalawa lang kayo. Pero yun ba yung basihan natin kung baka tayo mag-share ng gospel? Yung kondisyon ng heart natin? O yung may pa-Jollibee ba doon pagkatapos? Hindi po. Yung iba kinoconsider natin na hindi ko pa sinatry baka ma-reject ako. Yung iba naman, hindi kasi ako marunong magsalita o mahihain kasi ako. Baka hindi nila ako pakinggan. O katulad ng example ni Sensei, tinakbuhan siya. O baka pangkaraniwan lang naman yung testimony ko, baka hindi sila ma-amaze. Pero tandaan po natin, hindi po tayo nagliligtas. Hindi po yung testimony natin. Ang nagliligtas po ay si Jesus. Ang role lang po natin ay maging faithful, maging available, na magbahagi ng salita niya. Kasi minsan ginagamit tayo ng Diyos sa pamilya natin, sa mga kaibigan natin, sa mga mag-aaral, sa classroom, mga classmates nila, sa workplace. Ngayon, sa VBS, ginagamit tayo. Yung simpleng testimony natin, ginagamit ng Panginoon. Yung simpleng pag-invite lang natin ng friends natin sa church, ginagamit na yun ng Panginoon. Sa simpleng pagpapakita ng pagmamahal ni Kristo sa kapwa natin, nakakilalang ibang tao. At baka sa life po natin, merong isang tao na naghihintay na sharean mo siya ng gospel, na lagi mo siya nakikita, pero dahil lagi mo siya nakikita, nagbabatian kayo, katulad po ng example ni Tita Melly, lagi mo siya nakikita, lagi mo siyang nadadaan-daanan, pero hindi pa siya nakilala sa Panginoon. Baka ikaw yung hinihintay ng Panginoon na mag-share ng gospel sa Kanya. Kaya po ba yun, Tita Melly? Kakayanin. Sa grace po, tulong ng Panginoon. Mga kapatid, bilang mga tagasunod ni Kristo, ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon ang napakahalagang bagay. At ito ang mabuting balita. Hindi lang ito basta responsibility, hindi lang ito para sa mga pastor na katulad po namin, hindi lang ito
para sa mga may kakayanan or kaya o may experience na. Ito ay pinagkatiwala sa atin ng Diyos. At kapag ipinagkatiwala ng Panginoon ang isang bagay, inaasahan niya tayo ay maging tapat doon sa pag-manage ng pinagkatiwala sa atin. Kaya bilang mabubuting katiwala ng Panginoon, hindi lang natin dapat itago yung gospel sa mga bulsa natin. Or tuwing Sunday lang tayo nagdadala ng Bible. Or nagdadala ba tayo ng Bible? Hindi lang po natin to basta tinatago lang na parang mga secret agent tayo ni Kristo. Dapat ibahagi natin ito. Kung naniniwala ka na sobrang powerful ng message ng gospel, bakit hindi natin kinukwento? Bakit hindi natin sinishare? Hindi natin kailangan na maging perfect muna tayo bago tayo magpagamit. Hindi man tayo perfect, pero pwede tayong gamitin ng Panginoon. Hindi man tayo sobrang galing magsalita, pero kaya tayong gamitin ng Panginoon. Hindi man tayo laging ready sa pakiramdam natin. Pero kung available naman yung puso natin, gagamitin tayo ng Panginoon. At sa life po ni Paul, malinaw po yung tatlong bagay po, na hindi sapat yung religion without relationship with Christ. Pangalawa, kayang baguhin ng Diyos ang kahit sino. At ang binago ng Diyos ay ginagamit niya para ibahagi ang mabuting balita sa iba. At ngayon po, gusto ko pong iwan kayo ng tatlong mga katanungan. Una, may tunay ba akong relasyon kay Jesus? Hinahayaan ko bang baguhin niya ang buhay ko? At pangatlo, faithful ba ako? Faithful ko bang ibinabahagi ang gospel sa iba? At tandaan po natin yung promise ni Jesus sa atin habang ginagawa po natin yung Great Commission. Na habang ginagawa natin yung pagbabahagi ng gospel sa iba, habang nagdi-disciple tayo, habang nagtuturo, nag-evangelize, nagbabaptize tayo, kasama po natin siya. Basahin ko po sa inyo Matthew 28 verse 19 to 20. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of age. Shalom and God bless po. Thank you po, Pastor Daniel, for reminding us po na even the baddest person we know can be changed by love of God. At hindi po tayo ginagamit ng Panginoon sa kung gaano tayo katalino ng tungkol sa Kanya, kundi yung genuine heart po natin na magpagamit sa ministry ng Panginoon. Ngayon naman po ay, since marami po tayo, wag na po tayo magbilang na 1 to 4. Harap na lang po ang 2nd line hanggang 5th line, and 6th line hanggang 10th line. Ganun din po sa kabilang part. And abot ko na lang po yung prayer items po ngayong gabi.
Ngayon naman po ay tayo ay dumako sa ating pagkakaloob. Meron pong red bag na iikot po sa mga pwesto nyo. Habang tayo po ay nagkakaloob, announcement po. Next week, June 3 po ang speaker natin ay si Pastor Ian Fuentes. Presider po ay si Sis Mabel Galvez. Song leader po ay si Brother Russell Abalitado. At June 3 po ay prayer and fasting po. Last week naman po, meron po tayong offering na 1,076. Praise the Lord. At ngayon naman po, meron po tayong attendance na 57. Okay po. Tayo po ay pumikit at yumuko para pag-pray po ang ating tithes and offering. Thank you, Aliyah. Ay, offering po. Okay po, let's pray. Heavenly Father, Lord, we thank you for this day, Panginoon. Thank you po sa blessings, Panginoon, and pag-provide po, Panginoon, na pangailangan namin, Panginoon. And Lord, we praise you, Panginoon. We give back, Panginoon, yung mga blessings po na binigay niyo sa amin. And Lord, please continue to bless us, continue to sustain us, Panginoon, lalo na po sa financially. And nawa, Lord, na yung mga tao po na nag-work at mga nag-aaral po ay i-bless po sila at maging blessing po sa aming lahat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Okay po. Ngayon naman po ay tinatawagan ko po si Pastor Ian Fuentes para po sa ating closing prayer. Maraming salamat, Teacher Kim. O, pwede na maging speaker din next time, no, Kim, no? Yeah. Maraming salamat sa Panginoon. Marami tayo ngayon. At maraming salamat po sa mga nag-prepare ng ating pagkain. Ang ating daw pong pagkain ngayon ay sopas. Tayong lahat po ay tumayo. Tayo po ay sabay-sabay na magpasalamat sa ating Panginoon. Panginoon naming Diyos, papuri at pasasalamat ay tanging sa inyo lamang. Nagpapasalamat po kami dahil iilan po kami sa mga nabibigyan ng pagkakataon para magtipon-tipon at magbigay ng pasasalamat at dalangin, hindi lamang para sa aming mga sarili, kundi maging para sa aming bansa at sa amin pong komunidad. Ang aming dalangin, Panginoon, patuloy niyo pong gamitin ang aming mga buhay upang maging pagpapala sa pamamagitan ng pagpapakilala sa aming Panginoong Hesus, sa amin pong barangay at sa mga lugar kung saan man po kami naroroon. Patuloy naming dinadalangin, Panginoon, na sa amin pong pagpapaabot sa inyo ng aming mga dalangin, kami mismo ay inyong linisin at makita namin sa aming mga sarili na kami ay may pagkukulang at nangangailangan din po ng pagbabago sa aming mga buhay, na kung dinadalangin po namin ng ibang tao, idalangin din po namin ng aming mga sarili para sa tiyak na pagbabago. Maging sa pagkain na patuloy po naming ini-enjoy linggo-linggo sa aming prayer meeting, amin po itong ipinagpapasalamat sa inyo. Dahil hindi lamang ito nagbibigay sa amin ng kabusugan, kundi sa pamamagitan po ng fellowship na ito ay nakikita po namin yung halaga ng pagsasama-sama. Na-enjoy po namin yung presensya ng bawat isa. Maging sa pag-uwi namin mamaya, naway ingatan niyo po kaming lahat na kami makarating na maluwalhati sa aming mga pamilya. Ang lahat po ng ito ay buong puso naming ipinagpapasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Magandang gabi po sa ating lahat.